Ilan ka pa? Okay. Galing, walang umiban sa inyo. Okay, class. Ano ba naalala ninyo sa ating nakaraan na lesson? Okay, Nurjana? Aplikasyon ng likas na yaman sa pamumuhay ng bansa. Okay, very good. Ano ang nilalaman ng mga implikasyon sa pamumuhay ng mga... Okay, Jarina? So, ang natandaan ko po is ekonomiya. Okay. Ito ay pinagkuhanan ng mga materyales na panusto sa kanilang mga pagawaan. So, yun yung natandaan ko po. Okay, maraming salamat. Sino pa sa inyo ang may idea? Okay? Julia? Sa akin po is ang panahanan. Ang dami ng populasyon sa isang lugar ay nakabatay sa katangian ng likas na yaman nito. Meron pa ba? Meron po. Okay, Anna? Yung pangatlo po is agrikultura. Isang bansa maging ang mga produktong panluwas dito ay nagmula sa pagsasaka. Okay, maraming salamat. Okay, bago tayo magsisimula sa ating panibagong lesson, gusto ko munang sabihin sa inyo kung ano ang ating layunin. Una, ano bang kahulugan ng biodiversity? At ano ang kasarian ng bawat likas na yaman? Okay, class, ngayong umaga ay ating tatalakayin ang tungkol sa biodiversity ng Asia. Maaari ba inyong masahin? Yes po, ma'am. Okay, Jarina? Ang biodiversity ng Asia, ang pagkakaiba, iba at katangian tanging anyo ng lahat ng buhay na bumubuo sa natural na kalikasan. Ang Asia bilang pinakamalaking kontinente sa buong mundo ay itinuturing na pangunahing pinagmumula ng global biodiversity. Okay, salamat. Ang biodiversity ay humaharap sa masalimuot na mga issue tulad ng politika, panlipunan at kapaligiran. Okay? Ngayon, tatalakayin natin ang mga salitang may kaugnayan sa ating kapaligiran. Maaari pa ninyong basahin kung ano-ano mga sanhi sa ating ekonomiya. Okay, Julia? May mga salitang may kaugnayan sa kapaligiran. Desertification. Ito ay tumutukoy sa pagsira ng lupain sa mga rehiyon, bahagyang tuyo o lubhang tuyo na kapag bumaon ay nakahantong sa permanenteng pagkawala, kapag-inabangan o productivity. Okay, salamat. Sino pa? Ma'am, Amna? salinization ay lumilitaw sa ibabaw ng lupa ang asin o di kaya naman ay inaanod ng tubig papunta sa lupa. Okay, sino pa sa inyo? Number 3? Darina? Habitat. Tungkol sa tirahan ng mga hayop at iba pang bagay. Then, number 5. Dana? Okay. Okay, Amna? Ecological balance. Kapag balanse ang ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ang kapaligiran. Okay. Julia? Deforestation. Ang pagkaubos at pagkawala ng mga punong kahoy sa mga buwan. Ano? Paano ba ninyong basahin ng sabay-sabay? Yes po, ma'am. Okay. Siltation? Siltation. Marami at pagdagdag na deposito ng batik na dala ng maayos na tubig sa isang lugar. Pinakaharap ng mga bansa sa Asia dulot ng pagkasira ng kagubatan at erosyon ng lupa tulad ng kondisyon ng gawa ng konde sa Cambodia. Red tide? Red tide. Nagkaroon ng red tide dahil sa mga flagellates na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Climate change? Climate change. Ang pagbabago ng pandaigdigan o regional na klima. Okay, maaari ba kayong magbigay ng halimbawa tungkol sa habitat? Okay, Julia? Ang habitat ko para sa akin is ito yung tumutukoy sa tirahan ng mga hayop. Halimbawa, yung unggoy na nakatira sila sa kabundukan o sa mga tanga ng mga puno. Okay, very good. Diba, marami sa atin ay mga hayop na nakatira sa kabundukan na walang sapat na tirahan dahil nga
yung mga puro kahoy, kapag kaupos, pagka wala na mga puro kahoy, ito yung kadalasang ginagawa. Halimbawa tayo, yung mga tao na nangunguha ng kahoy, hindi ka nagtutroso, at tahingin. As, may mga tanong pa ba kayo? Tungkol sa ating lesson? Wala na po, ma'am. Any clarification? So far po, Okay, very good. Okay, ngayon, kumuha kayo ng malinis na papel at tayo ay may gagawin. Na, sige. Tingin ng papel. Wait lang. Uy. Ma'am, copy and answer po. Okay, sandali lang. Ma'am, copy and answer. Dali. Meron ba kayo lahat ng papel? Yeah. Okay, mag-ilis sa inyo na. Sa ayos ang mga pinaghalong letra upang makabuo ng salita. Tungkol ito sa kapaligiran. Ito kayo maayusin ninyo. Okay po, ma'am. Okay, tayo na kayo magsimula. Okay. Ma'am, pwede direct? Okay, pwede. Okay. I'm done. Bye. Huwag na mag-ingon. Kung saan-saan. Ma'am. Ay. Copy. Nang maingay class. Ito, sa klase, sa tabi. Okay, may isang minuto lang kayo para tapusin. Tapos na ba, class? Yes po, ma'am. Okay. Balikan kayo ng mga papel. Counterclockwise. Counter. Clockwise. 1, 2, 3. Okay. Ngayon naman, gusto kong sagutan ninyo sa sa blackboard ang bawat letra. Sino sa inyo mauna? Okay. Okay, very good. Red side. Sino pa sa inyo? Okay, yan na.
pagdaigdigan ni Hero na tema. Number 5. That's it. Okay, very good. Person layer. Sino sa inyo naka-perfect? Meron ba? Cesarina, perfect. Sino pa? Wanda. Leonardana. Okay, very good. Talagang layunin ninyo ang ating topic. Okay? Magpasa sa harap. Okay, class, ngayon gusto kong suriin ninyo ang mga nakalagay sa litrato. Dahil pagkatapos nito, ay magkakaroon tayo ng maikli pagsusulit. Opo, ma'am. May 5 minuto kayo para suriin ang mga sa litrato. Okay, tapos na ba kayo, class? Okay, tapos na. Gusto ko lang isalaysay ang bawat larawan nito. Una, salinization. Ang salinization ay lumilitaw sa ibabaw ng lupa o asin o hindi kaya naman ay inaanon na tubig pupunta sa lupa. And number 2, climate change. Ang pagbabago ng kaibigan o region ng klima. Number 3 is habitat. Ito yung tirahan ng mga hayop sa kabundukan. Deforestation, kadalasan ito yung pagtutroso ng mga tao na hindi nila pinapalitan yung mga punong kahoy na sinisira nila. Okay, class. Ayon sa inyong pagsusuri sa mga litrato na nasa harap ninyo, para sa inyo, paano naka-apekto ang biodiversity sa pamumuhay ng mga tao? Okay, Darina? Para sa akin, ay dahil hindi maiwasan ang produksyon ng mga basura at dahil sa pagdami ng mga tao, kapag hindi maayos na pamahalaan ay nagbubunsod ng polusyon at kontaminasyon sa hangin, lupa at tubig. Okay, very good. Kaya nga, tayo, mga Pilipino, kailangan na tayo ay malinis sa ating kapaligiran para maiwasan natin magkaroon ng sakit. Mayroon pa ba? Okay, Julia. Para po sa akin, ang mga dating mabubundok na lugar o mga dating sanglahan ay ginagawang subdivision o tirahan. Nagre-resulta naman ito sa unti-unting pagkawasak ng mga tirahan ng iba't ibang species ng mga hayop. Okay, ito naman yung habitat. Ito yung mga tirahan ng mga hayop kung saan ang mga hayop natin ay nanganganib dahil nga sa kawalan ng kanilang mga tirahan.
Ano pa? Meron pa ba? Ma'am, Okay, yun na. para sa akin po is dahil habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga tao, lalong nagiging mataas ang pangangailangan para sa likas na yaman. Okay, maraming salamat. Meron pa? Okay, class. Ngayon, gusto kong sabihin kung ano ba ang ozone layer. Ang ozone layer ay isang manipis na bahagi ng atmosphere ng Earth na matatagpuan sa stratosphere. Binubuo ng ozone ang isang uri ng molekula na gawa ng tatlong atomo ng oxygen. Ang pangunahing dahilan ng ozone layer ay ang pagsasalat ng mga galit na ultraviolet radiation mula sa araw. Particular, ang ultraviolet at ang ultraviolet rays ay maaaring makasama sa mga buhay ng mga organismo. Nagdudulot ng cancer sa balat ng pagkasira ng mata. Okay, class. Para sa inyo, ang biodiversity, ito ba ay nakakasama o nakakabuti? Okay? Kanina? Para po sa akin, ang biodiversity po ay nakakabuti. Dahil ito ay maaaring makatulong sa mga tao at sa buong mundo. Yun po sa tao. Okay, tulad ng pagkakaroon nila ng hanap buhay para sa iyo. Yes. Okay. Sino pa? Okay, Julia? Para po sa akin, may naidudulot din itong masama dahil sa ang likas na yaman ay nakakasira din sa kalikasan. Okay, salamat. Nagdudulot ito ng hindi mabuti sa mga tao. Dahil nga, ang likas na yaman ay dapat natin pangalagaan. Okay, class, gusto ko kumuha kayo ng one half rose rice dahil magkakaroon tayo ng naging pagsusulit. Okay, makinig kayo sa instruction. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at piliin sa loob ng kahon ang tamang kasagutan na nagsasaad ng dahilan ng likas na yaman. Ma'am, copy and answer po. Opo.
Bibigay yan sa akin bukas ha? Yes po. Okay. Hanggang dito na lamang ang ating Okay, class, meron ko na ba kayo tungkol sa Bayan University? Yes, ma'am. Okay, maraming salamat. So, goodbye, class! Goodbye, ma'am.